Paano po ba, idol, makakatipid sa feeds kapag nag-aalaga tayo ng sisiw, no? Karamihan naman sa atin, gusto talaga makatipid ng feeds. Kasi po, idol, masakit na po talaga sa bulsa. So kapag ito ang inalagaan nyo, mga idol, sigurado palabas ang pera ninyo lahat. Kaya kapag ganyan. So, simple lang, idol, para makatipid tayo sa feeds, no? So, magpakain lang ho tayo ng mga alternative na feeds, so, yung mga organic. No, gaya niyan, kinakain nila sapal ng nyog. Tapos yung pinagtatadtad ko kanina ng mga bunga ng saging. Tapos mayroon pa puno ng saging, pinagtatadtad ko din yan. Pero hindi pa rin mawawala, mga idol, yung commercial feeds o grower na pinapakain ko sa kanila. Mas marami pa rin yung feeds na pinapakain ko kaysa sa organic. Kasi bata pa sila masyado. So 12 days old pa lang sila. So doon pala ako nag-start na maghalo ng mga organic. Parang 70-30, ganun. Parang mga 70% pa rin na feeds, tas 30% pa rin na organic. Actually, umaga hapon yung isang sako, yung 50 kilos, pinapakain ko na rito. Then mga bandang alas 2 ng hapon, o alas 3, yung pamerienda nila. Yung mga sapal na nyog, pamerienda lang. Pero mga idol, kapag sisiw pa lang, at least mga 1 week, naka pure feeds pa rin sila. Bio 1, Bio 2, Bio 3. Yan, naka pure feeds pa rin. Wag nyong munang hahaluan ng organic. Kasi napakalaking bagay noon para ho sa foundation, para maging maganda yung pangingitlog nila in the near future pagka husto na yung gulang po nila. Tsaka pagka nakapits yan ng isang linggo, talagang maganda yung itik natin. Halos pantay-pantay ang laki ng mga yan. Pero mas maganda kung isang buwan naka pure feeds talaga. Pero kung talagang nagtitipid ka, ayan, pwede ka magpakain ng sapal ng nyog, binlid, palay. Yan, basta medyo malalaki na sila, yung kaya na nilang lunukin. Yan po, pwede na kayo magpakain ng mais. Kung meron kayong shredder, yung mga puno ng saging yan, pwede nyo shred yan para makakain po nila. Gustong gusto ng mga itik yung mga idol. Sa ganung way, makakatipid ho kayo. Pero sa ganitong edad pa lang, wala pang 1 month, ay talagang dapat mas marami pa rin yung commercial feeds kaysa ho dun sa organic. Kasi doon sila kukuha talaga, idol, ng magandang nutrients o yung magandang kalusugan po nila. Para maging matibay sila sa lahat ng mga sakit. Para na rin mabilis sila lumaki. Ayan po. Pero ito, pamerienda ko lang sa kanila yan. Yung kanina pinagtatadtad ko. Ayan po. Dami. Sa 800 po ito, mahigit mga idol, 40 na po lahat-lahat yung kanyang mortality. Then, ayan po, meron pa natutulog doon, no? Mga busog na sila. Tapos sagana pa yun sa tubig yung mga yan. Ayun, no? Nagukay lang ako, idol, ng mga mababaw lang. Tapos nilagyan ko lang sa ibabaw ng lona. Tapos yan, parang swimming pool na nila yan. Sagana sa tubig. Then after ng feeds, meron silang pa-backup na mga organic. Yan, para hindi gutom yung mga natin, mga sisiw natin. Malalaki na sila, mga idol, oh. Ang gaganda na nila tignan. Ayun, oh. Magastos po talaga kapag nagalaga ho kayo ng ganito. Palabas ho ang pera ninyo sa loob ho ng 6 na buwan. Palabas talaga. So kailangan, marami ho kayong tamas. Kung may mga kamote ho kayo dyan, pwede na yon. So ayun lang, idol, para makatipid kayo, na yung gagawin po ninyo, no? Huwag pa rin mawawala yung grower na feeds. Yung pa rin ang pinaka talaga main feeds nila. Makakatipid lang ho kayo talaga kapag nagpakain ho kayo ng organic. So ayun lang po, mga idol, maraming salamat po.